Ibabitag mo! Magandang umaga, ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Tonet at Bitag Kate. Kami po ay pansamantala muna na makakasama nyo dito sa hashtag Ibabitag Mo. Bago natin ipresenta at imbestigahan ang mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ang ating mga public service sponsors at partners. Panoorin muna natin ito. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. At yun at maraming salamat sa mga sponsors na patuloy sa pakipagtulungan nyo sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Para naman po sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Kaya anumang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pabansang sumbungan. Sa ngalan po ng aking ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag Ibabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ibabitag Mo. Biniling house and lot ng OFW, 3 taon ng bayad pero wala pa ring titulo. Nag-imbestiga na po tayo rito kahit yung pulis nagrereklamo na talagang matigas ang ulo nitong mag-asawa. Di obra sa amin yung siga-siga ninyo. Ramon! Maribek! Iniimbita ko ng sarili ko papunta sa Kabanatuan. Maraming salamat sa inyong imbitasyon na nanggaling sa akin. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ibabitag Mo. Matagal nang bayad ang house and lot na binili ni Lourdes Gallo sa Foothills Realty Development Corporation. Sa katunayan na imbis na 10 years, 3 taon lang binayaran ni Lourdes ang biniling house and lot. Ngunit 4 na taon matapos niya mabayaran ang bahay ay hanggang ngayon hindi pa rin nabibigay sa kanya ang kanyang titulo. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako si Lourdes Gallo, 69 years old. Humingi ako ng tulong kay Sir Ben dahil sa problema ko sa house and lot na binili ko. Binili ko yun noong 2017. Usapan namin na 10 years ko sana babayaran. 2019 ko ba nabayaran na ng cash. May pera naman yung kapatid ko. Nanghiram na lang ako sa kanya. Nagtanong kami kung kailan namin makukuha yung titulo. Sabi nila, bumalik na lang kayo first quarter of 2023. Kaya sabi ko sa kapatid ko, ikaw na lang pumunta doon. Pagpunta niya doon, saka pa sila nagsabi ng totoo na, Sir, magsabi na lang kami ng totoo na hindi kami makabigay ng titulo dahil hindi kami nakabayad sa DIR. Sir Ben, sana naman matulungan niyo ako sa problema kong ito dahil hindi ko na talaga lubos maisip kung anong gagawin ko dito sa problema na ito. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ibabitag Mo. Bago po natin makausap si Ma'am Lourdes, narito po ang ilang detalye na ibinahagi niya sa atin. Taong 2017, habang nasa Amerika, ay bumili siya ng house and lot sa developer na Foothills Realty and Development Corporation na matatagpuan sa Davao. 10 years to pay po dapat yung house and lot na binili niya, pero binayaran lang po niya ito in 3 years. Wow. Taong 2019 ay binayaran ni Lourdes yung kabuuan ng house and lot. In short po, yun nga po, 3 taon lang niya binayaran yung 10 years to pay na house and lot. Matapos bayaran ni Lourdes yung house and lot, pinasikaso niya agad yung titulo ng bahay. Taong 2020, umuwi po si Lourdes ng Pilipinas para siya mismo ang mag-asikaso ng titulo. Pero
naabutan po siya ng pandemic, hindi pa rin niya nakukuha yung titulo ng Foothills Realty Development Corporation. Taong 2023, umamin daw po ang Foothills sa kanya na hindi raw maibibigay ang titulo dahil hindi raw sila nakakabayad ng tax po sa BIR. Okay. Ang bilis bayaran ni ma'am, no? Yung 10 taon talagang sinikap niya bayaran hanggang 3 taon lang. So, kayod marino si ma'am. Tawag nila. Kumayod para mabayaran lang. Okay, makakasama natin ngayon si Ma'am Lourdes Gallo mula pa sa Davao. Magandang umaga, ma'am. Good morning. Kamusta po kayo, Ma'am Lourdes? Okay lang po. Apo. Ma'am Lourdes, palakasan lang ako ng konti ng boses niyo, ma'am, ha? Opo. Ayan, mas better po. Ayun, okay. Ma'am, ano po ba nangyari, ma'am? Ewan ko, ano bang nangyari dyan sa lupa na yan? Tapos ng lahat. Wala, pinahirapan talaga po eh. Kailan po kayo huling pumunta po sa Foothills Realty Development po? Last year, pumunta ako doon sa kasama ang kapatid ko, si Vince Peña. Tapos, yun na nga, nangako sila na this year, sikapin nila na by first quarter of this year, ibigay na daw yung titulo ng maibigay na daw yung titulo ng lupa. Di nung April, binalikan ng kapatid ko doon sa sa opisina nila. Ayun, yun daw ang sinabi sa kanya na, sir, may problema po kami kasi sa BIR. Yata sila nakabayad ng Madam, yung lupa po ba na binili ninyo, RFO na po ba yan o ano pa po? Pre-selling? Nakatayo na yan siya pero maliit okay. lang na tapos ako na ang renovate. Ready for occupancy na? So, hindi pa naman ready kasi maliit lang na parang parang bahay-bahayan. Kaya pina-renovate ko. So ngayon ma'am, tinitirhan nyo na o hindi pa? Tinitirhan naman. Tinitirhan. Yan po ba yung ngayong bahay nyo? Yan po ba yung bahay nyo ngayon? Hindi, dito sa sa kapatid ko ito. So ano po ang sabi nila? Sino po yung kausap nyo sa developer? Ang kausap ng kapatid ko yung mga tauhan lang yata nila diyan kasi pabago-bago naman kasi sila ng mga tauhan eh. Since the beginning na bumili ako diyan kung sino-sino mga tao yung nakakausap ko, and then umalis na yung mga tao na yun, ngayon pabago-bago na yung mga nila. Ma'am, ilang square meters po ba at magkano yung halaga niyang house and lot na nabili po ninyo? Maliit lang, 72 square meters lang. Tapos ayun, 750,000 yung nila, yung presyo. So talagang na fully paid nyo na po ito? Opo. Fully paid na. Wala po ba, Ma'am Lourdes, na ibang dahilan na binigay yung Foothills kung bakit hindi maibigay yung titulo ninyo? Wala naman eh. Yun lang parati nilang pangako nung unang nagbayad kami. Sabi nila, kasuhin ka agad yung yung titulo. Tapos, sabi ko nga ilang taon ba i-process yung titulo? Hindi naman siguro ganyang katagal. Pero base po sa kontrata, ano po bang nakasaad doon? Kailan dapat ibigay? Pagka po ba na full paid na yung bahay, ibibigay na agad yung titulo? Kasi may mga kontrata yan, tama ma'am? Yes, may contract to sell na tinatawag natin. Ngayon kung ilang years to pay, Basta ang sabi lang nung tinanong namin, kailan namin makukuha yung titulo nung binayaran na namin ng full. Yung sabi nila na aasikasuhin na nila. Meron bang binigay sa inyo, ma'am, na nakalagay na fully paid na kayo? Na Meron. certificate or anything? Oo, yung sa mga resibo na hawak ko, meron na nakalagay fully paid. Talaga. And then sa kontrata, ma'am, nakalagay ba na kapag once fully paid, ito turn over na yung official land title sa inyo? Wala naman ako na dito kasi na... Sa kontrata, ma'am, yung tinatanong ko. ma'am, yung contract to sell na sinasabi natin. Kasi meron pong kasunduan or agreement dun sa dulo na nakalagay na kapag bayad na yung bahay, fully paid na, certificated also as well or certified by the company, makukuha nyo na yung land title, ma'am. Oo yata, kasi ito yung hawak ng contract to sell. Dito naman yung mga nila
So since ano pa ma'am, anong taon pa kayo nagpa-process para ma-turn over yung titulo sa inyo? Since 2019, kasi kinuha ko itong 2017. So 2017 and then na-fully paid nyo around 2019. 2019. So more or less Opo. 2 years lang also pala. 2 years lang. 2-3 Opo. years. Okay. Sige. Bukod po ba sa inyo, Ma'am Lourdes, yung mga kapitbahay nyo doon or katabing bahay doon dito sa nabili nyong bahay, may problema rin sila sa titulo? Ano pong nabalitaan ninyo? Yung yung kaharap ko na bahay, sabi nila 2004 pa daw sila diyan. Yun ang nila. Pero may titulo na ba rin silang hawak? Hindi ko rin natanong kung meron silang titulo, basta yun ang nila na. So ang ginagawa ni ma'am, no, ma'am, from America, uuwi ka pa dito sa Manila para lang po asikasuhin yan. Ay, sinabi mo pa, totoo po iyan, ma'am. Sige ma'am, ganito. Babasahin ko sa inyo ma'am yung sinabi ng Foothills Realty Development noong nakaraan December 12, 2023. So nakausap ng bitag ang nasabing developer, Foothills Realty Development Corporation. Ayon sa kanilang staff ay naka-leave raw at ang nagpa-process ng titulo. Wala rin daw pwedeng sumagot sa kanila or sumagot para sa kanila kasi baka daw magkamali sila. Pagkatapos ng pag-uusap, tinawagan kayo ma'am ng developer at pinapapunta daw kayo sa tanggapan. And then December 14, sinubukan ulit tawagan ng bitag ang developer pero hindi pa rin sumasagot. So nakikita nyo na talagang mukhang nag-Christmas break na itong Pumunta ba kayo doon, ma'am? corporation. Oo. Noong Biyernes ata yun na nasa bahay ako doon sa yung binili kong bahay. So pumunta kayo ma'am dun sa developer noong nakaraan? Wala. May pumunta sa bahay ko maagang-maaga, mga around 7:30 in the morning. Di lumabas ako. Tapos sabi niya, kayo po ba si Lourdes Gallo? Sabi ko, kilala niyo po ba ko, ma'am? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ako po si Christy, ma'am. Taga-opisina ako sa Samantha. Nagpabitag pala kayo, ma'am. Sabi ko, oo, dahil hindi ko na matiis yung nyo, yung parating yung pangako na yung tungkol sa titulo. Sabi niya, ma'am, gusto sana kayong kausapin ng boss namin. Ayun Sabi na. ko, ay ngayon pa, kung kailan na ako, humingin ako ng tulong sa bitag. Sabi ko, hindi, so, doon lang tayo mag-usap sa bitag, sabi ko. Kaya umalis siya. Dapat tinanong mo ma'am, titulo muna bago tayo mag-usap. So umayaw kayo ma'am dun sa pag-uusap between you and yung boss ng developer? Sorry po? Yung boss daw nila, di ba, yung gusto daw na makipag-usap, tumanggi kayo dahil... Tumanggi po. Okay. Okay, ngayon na lang ba, nung samantalang noon, pag tumawag yung kapatid ko, hindi sila sumasagot. Tapos pag pinuntahan, kung ano-anong dahilan nila. Ngayon na gusto nila kong kausapin. Gusto yata nila kong aridluhin Yung po. Sabi ko, doon lang tayo mag-usap sa bitag. Okay, sige ma'am ha. Sige ma'am, ganito na lang. Para magawa natin ng aksyon yung sumbong mo, tutuloy tayo ngayon para makausap si Attorney Daryl Tape. Attorney for DSUD 11 Davao City, Department of Human Settlements and Urban Development. On the line ngayon. Good morning po, Attorney. Hello, good morning po, sir. Good morning, Attorney. Naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13 and CLTV 36. Ako po si Car Tulfo. Kasama ko po yung aking co-host na si Bitag Tonet na Bitag Tatum. Ngayon naman po, sir, may lalapit kami na merong isang ginang na bumili ng isang bahay dito sa isang developer which is Foothills Realty and Development Corporation, Samantha Homes Office. So yun nangyari, bumili si ma'am ng bahay nung taon na 2017 and then finally pay niya kaagad ito nung 2019 pero supposedly 10 years to pay. And then nung mga bandang simula 2019, inasikaso na ni ma'am yung pag-process ng papers and pag-turnover ng official title. Pero hanggang ngayon, sir, wala pa rin na nabibigay na kahit anong titulo or kahit anong dokumento, kahit fully paid na si ma'am, sir. Anong magagawa natin para sa kanya? Tanong ko rin po, sir, pati rin po deed of sale, walang gano'n na
binigay sa kanya? Sa alam ko sir, wala pa rin kahit anong dokumento. Kasi ang sabi daw is, hindi daw sila nakakabayad ng tax sa BAR, kaya hindi daw makapag-turnover. Okay po. Sige po. Actually, sir, yung issue as to the yung delivery of title, yun talaga is doon sa aming attached agency, ang Human Settlements Adjudication Commission. Pero sa aming pananggapan po sa DSUD, pero din kaming mag-assist sa kanya. I think nakikita ko na may posibilidad na may violation under Presidential Decree number 957 itong developer. So pwede kami sa DSUD mag-issue ng notice of violation laban dito sa developer. And including na doon yung we-order din na i-deliver yung title kasi sabi naman ni ma'am, fully paid na by 2019. So under the law, if fully paid na yung title, I mean yung total price paid, no? Fully paid na siya, dapat talagang i-deliver yung title ng unit. Opo. So sir, yun din na-fulfill na yung contract to sell and talagang nagawa na yung part niya, sadyang hindi lang talaga nagawa ng development corporation na ito yung part nila. So ang matatanong ko sir, may any other problema or punishment na magagawa para dito sa company na to, na katulad nila, sanction or anything? Opo, sir. Under sa PD 957, kung nakita talaga namin na merong violation sa law na ito, pwede kami mag-impose ng penalty sa kanila. Under PD 957, until 10,000 pesos po yun ang admin fine. But we can also require the developer to submit to issue the title. Mas maganda po sir na makita namin lahat ng detalye. Sir, matanong ko sir, paano kung may problema yung mismong developer, sabihin natin na hindi talaga niya mag-turn over and totoo yung sinasabi niya na may mga problema siya, hindi niya makapag-turn over. Ano magagawa sir dun sa company na yun since sila yung may problema on their end and hindi talaga mabibigay yung titulo? Aside from violation and penalty. Could they be possibly closed or temporary closed until they can comply with whatever na kailangan na i-comply ng company? Yes, salamat po sa pag-mention niyan, sir. No? Actually, pwede kami mag-issue ng cease and desist order kasama doon sa notice of violation. Para po hindi na po sila makapagpatuloy sa pag-develop and pag-kolekta ng amortization from their buyers po. Oo, sir. Kasi syempre, mahirap din na yung isang company, kung iisipin nyo din, sir, na kunwari kung serial violator din ito, mahirap din na bayad lang sila ng bayad ng fine, tapos umabot lang sa punto na marami din na abala yung company kagaya nito. Si ma'am, baka may iba pa dyan. Ang gusto lang natin is wag na dumagdag yung problema ng mga tao na gusto lang kumuha ng bahay at makatira sa isang bahay tapos nabigyan pa ng sakit sa ulo. Yun lang naman, sir. Opo, sir. Tanong ko lang kay attorney. Attorney, good morning, no? Si Tonet po ito, si Bitag Tonet. First time lang po ba kayo nakatanggap ng ganitong reklamo po sa Samantha Homes? As far as I know po, sir, ma'am, wala pa ako natatanggap for Samantha Homes. Pero per our records po, tingnan namin yung records namin. Meron na din pa actually kaming na-issue na penalty sa kanila year 2009 pa. But hindi po ito may kaugnayan doon sa pag-deliver ng title. Meron silang problema lang doon sa kanilang drainage system na hindi pa nila na-resolve noong time 2009. But so far po, aside from that, wala na po kaming natatanggap na complaint coming from the buyers of Samantha Homes or Foothills Realty and Development Corporation in particular po. Sir, pwede pa tayo magbigay ng parang educational, informational po sa mga tao. Pagdating po dito sa ganitong attorney, sa mga kumukuha ng bahay, sa mga fully paid, ano po ba yung dapat isaalang-alang? Ano po ba dapat ang lalo na po dun sa talagang mga consumer po, yung mamimili po ng bahay? Okay po, ma'am. Thank you for that question po. Unang-una talaga sa lahat, kung bibili kayo ng bahay, kailangan talagang
mag-secure yung developer ng license to sell from DHSUD. Kasi po iyan yung pong requirement ng law before po sila makapagbili ng authorize sila magbenta ng mga bahay. And then if mayroon pong license to sell, before po kayo makipag-deal, no, before kayo magbayad doon sa developer, dapat po i-ensure nyo muna kung ano yung nakapasaloob doon sa contract na ini-issue nila. And huwag kayong papayag na aalis kayo sa opisina nila after kayo nakapagbayad na hindi nyo dala-dala yung kontrata. Kasi nakita ko rin na baka problema din yan na pagbayad, hindi na nabigay yung kontrata. At saka hindi natin alam kung ano yung nakasaad doon sa kontrata. Kasi parang narinig ko kanina, yung one of the problems bakit hindi napapasa hindi nasasubmit yung titulo kasi merong problema sa bayad sa taxes. Pero kasi on that regard, under the law, yung real property tax or yung capital gains tax, supposedly it's the seller who should pay that. Although yung mga issues na ganyan kasi pwede yan mapag-usapan between the buyer at the seller. And the seller, And dapat po klaro from the beginning, no? Klaro sa buyer from the beginning kung ano talaga yung dapat nilang bayaran. Kung sakali naman ma-fully pay nila. So dapat po before tayo talaga tatanggap doon babayad, dapat klaro sa ating mga buyer kung ano talaga yung mga obligations and responsibilities nila once they are fully paid. And of course, klaro din sa kanila kung ano yung obligasyon ng seller para after nila makapag-fully paid po. Okay. Sa ngayon po, attorney, anong possible po na magawa ng DSUD po dito kay Ma'am Lourdes? Ano pong may extend natin na tulong po para sa kanya? I will personally assist her po, ma'am, kung ano po ang dapat namin pwedeng matulong sa kanya, no? Kasi kailangan talaga namin malaman lahat-lahat ng detalye from the complaint and then yung nabanggit kanina yung sagot ng developer kasi bibigyan din natin sila ng due process. But definitely, ma'am, nakikita kong possibility na meron talaga notice of violation dyan. So, pwede namin, aside from the imposition of the admin fine, pwede namin i-assist si ma'am doon sa pag-file ng case doon sa aming attached agency, ang Human Settlements Adjudication Commission. Kasi po, sila po talaga yung meron jurisdiction doon sa bagay na yon. Pero on the part of the issue, pwede kami mag-assist. No? We will direct the developer to issue the title para sa ating seller. Ayun. Okay, sir. Yun lang naman, sir, yung gusto namin na mangyari din is talagang para wala ng problema si ma'am is may issuehan na ng title at pwede na niyang matirhan yung bahay niya na wala nang iniisip na problema. At maraming salamat, sir, dun sa sinabi niyo din na statement and yung educational information para din sa ating mga manonood. Maraming salamat, sir, at good morning po. Maraming salamat din po and good morning. Thank you. Okay, Ma'am Lourdes, okay na ba yun sa inyo yung sinabi ni Attorney Daryl kanina na tungkol doon sa pag-assist sa inyo at sasamahan kayo mismo sa pag-file ng case para if ever magbigyan ng notice of violation itong company tapos in the end mabibigay sa inyo, ma'am, para ma-issuehan din kayo ng titulo ninyo para sa bahay ninyo. Okay ba yun sa inyo, ma'am? Opo. Opo. Sige, ma'am, at salamat po. tuluyan kami makikipag-ugnayan sa inyo at sa DSUD para magkaroon ng maayos na koordinasyon between you and them para meron tayong susunod na update para sa inyo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, ma'am. At may huli ba kayong mensahe or gusto bang sabihin bago namin magpaalam sa inyo? Ayun lang naman po ang malaking problema ko dahil 3 beses na akong pabalik-balik. Ang laki na ng gastos ko. Isipin mo ang pamasahe mula Amerika pa uwi dito para lang makuha yung titulo na yan. Hindi ako makapagbayad ng property tax dahil wala akong titulo Tama, ma'am. Naipon na yung mga property tax. Yun, ma'am, yung talagang mahirap. Kaya sinabi ko din kay attorney kanina na para hindi na din na mabiktima ang ibang tao dito sa developer na ito.
Mas maganda kung aabot sa punto na ipasara, why not? Kasi syempre, kung may dadagdag din na problema, dadagdag din yung mga kaso na hawakan nila. So, talagang dapat tututukan nila yung mga ganitong cases. No, ma'am? And para sa inyo naman din, sa part nyo, mahirap yung pinaghirapan nyo yung pera na nandun kayo sa Amerika, nagtrabaho kayo, naghirap kayo para magkaroon ng pera na gano'n at pinayaran nyo kaagad. Tapos ganito lang yung mangyayari sa inyo, ma'am. And mahirap at malungkot man na marinig yung gano'n na nangyari sa inyo po. Yung pamasahe lang ng Amerika to Noong una natin nakita si ma'am, stress na stress. Pero ngayon, gumaganda ng aura ni mama naman. Salamat po. Maging masaya ka na Maganda po, Pasko mama. ni ma'am, for sure. Maganda ang Pasko. Sobrang thankful po ako sa Bitag dahil napaka nyo po, inaasikaso nyo kaagad yung ano ko. Hindi ko talaga akalain, suntok sa buwan lang yung ano ko. Pero nangarap talaga ako na makausap kayo dahil kayo na lang ang last recourse ko na matulungan ako dito sa problema ito. Kaya ma'am, nandito lang naman ang Bitag lagi na para tulungan ang mga tao na kagaya ninyo at marami pang iba ma'am na may iba't ibang problema na akala nila suntok sa buwan pero kapag tinulungan ng Bitag ay hindi nila akalain na talagang nangyari talaga yun. Yun, no ma'am? Talaga po, talaga. Yun lang naman ma'am at maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag at lumapit sa amin para hawakan ang inyong sumbong. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Napakalaki ng utang na loob ko. Alam ko na hindi ko pa hawak ang titulo pero alam ko ito na ang umpisa na mahawakan ko na talaga. Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo. Maraming salamat din ma'am at tuluyan namin tututukan ang inyong sumbong. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you. At yun doon nagtatapos ang unang sumbong at ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak Bitag, tatak Ben Tulfo, tatak #ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag mo! Ngayon naman susunod natin na sumbong ay itong ang update. Investigasyon sa sumbong ng isang ginang mula Cabanatuan, Nueva Ecija sa kapitbahay na walang awat kung magpaputok na sampahan na lang daw ng kaso. Ngayon naman matapos may ere sa #ipabitag mo noong November 28 ang reklamo ni Jade ay agad itong tinulungan ng Bitag na makaharap ang mag-asawang Wikoko sa kanilang barangay. Balikan ang detalye ng sumbong panoorin. Balikan po natin dahil dito po, nag-imbestiga na po tayo rito kahit yung pulis nagrereklamo na talagang matigas ang ulo nitong mag-asawa. Nagbibenta ng mga quitties or mga paputok na hindi naman dapat. Everyday is fiesta, everyday is a New Year's Day. Kami nagbibigay sa iyo ng mensahe, pakita si Ramon at yung mag-asawa. Ma'am Marivic at Ma'am Sir Ramon Waikoko, mawalang galang lang. Total, tinatawagan namin kayo, hindi kayo sumasagot. Pues, kung ayaw nyo sumagot, may karapatan kayong wag sumagot. Pero hindi ubra sa amin yung siga-siga ninyo. Ramon Marivic, iniimbita ko ng sarili ko, papunta sa Cabanatuan. Maraming salamat sa inyong imbitasyon na nanggaling sa akin. Ramon! Araw-araw New Year sa'yo, ha? Okay, sige. Makakausap natin ngayon sa linya ng ating telepono si Jade Rosel Timbas. Nasa Nueva Ecija ito si Rosel. Rosel, magandang umaga. Hello po, good morning din po. Kamusta Rosel? New Year pa rin ba dyan sa inyo ngayon? Sa ngayon po, mula po nung na-televise po yung sa Bitag po, wala naman po. Tumigil na. Baka sa New Year na talaga. Di kaya? Wala po. Hindi ko lang po alam po. Balita namin, meron kang update ngayon, Yes po. Actually po, nagkaroon na po kami ng nagkausap na po kami sa barangay, nagkaroon na po kami ng blotter. Mula po yun sa direction po ni Sir Ben Tulfo. Mula po doon, nagkaroon po kami ng paghaharap at ang naging resulta po, hindi po kami nagkasundo. So, nagkaroon na lang po nagbigay na lang po ang barangay ng certification to file action na kung saan po inilapit naman po namin ito, i-coordinate po namin sa Cabanatuan PNP. Okay. So, mula po doon, inasikaso naman po nila kami, inayos naman po nila kung ano po yung mga requirements, pati po yung mga ebidensya, ibinigay po namin. So, kahapon po, formality po,
naibigay na po namin yung mga requirements, pati po mga videos with attachment po ng salaysay po namin at saka po yung mga witness. Okay. Sige, ito lang. Babasahin natin yung mga importanteng simula nung lumapit ka sa amin. Yung mga dates na noong December 5, 2023 ay nagharap sa barangay si Jade at ang mag-asawang Ramon at Marivic Way Coco. Nagbitaw ng salita ang mga ito na ayaw na namin magsalita. Sa husgado na lang tayo magharap. Aba, naghahamon. Dahil sa hindi na naman mapagkasundo, ang mag-asawang Waykoko ay agad na binigyan ng certificate to file action with a case of firecracker of a private individual in Sampaguita Street. Pero nung naimbestigahan ay pasok daw ito sa kasong alarm and scandal. Actually, yun yung nakikita ko, no? Alarm and scandal. Kasi wala namang bakit ka nagpapaputok doon? Nakita mo, ali pa yun. Kahit sino naman mabubulabog, hindi naman New Year, tapos magpapaputok ka na magpapaputok. Saka mukhang sinasadya. Alam mo yung hindi lang unang beses. Ilang beses to, tama, Ma'am Jade? Hindi ko na po mabilang eh. Kahit po nung kinukuha lang po ako ng salaysay, no, sinasabi ko yung video nadadamihan na nga po. Sa ganun. So, okay yun po. Oo. Ayun, December 18, gaya ng sinabi mo, naisampa na ang kaso sa Cabanatuan Police Station ng kasong alarm and scandal. Okay. So, nakita mo naman yung pagpapaputok na talagang walang habas, kulob yun eh. Kapag ikaw ay nagpaputok doon, quitis man yan o kung ano man yan, kahit nga triangulo sinabi mo dyan, talagang uuga yung mo eh. Kahit nga pikulo, mararamdaman mo. Kahit sino naman mabubulabog basta paputok yan eh. Kaya nga yung ibang paputok ay ginagawang illegal. No, dahil sa nakakabulabog nga at nakaka-endanger din. It's also dangerous for yung mga bata na malapit. Paano kung may naputukan na bata dyan tapos naputulan ng kamay o kung ano man, may mga nadadamay pa na hindi dapat. No? Sir Carl, yung nagpapahinga ka, natutulog ka, tapos maya bigla na lang may pumutok. Di ba? Paano kung magugulat din yung mga tao? Kaya nga, Pero Ma'am Tonet, tsaka Sir Carl, we have to lang din, para fair lang din naman. Bago po mag-umpisa ipatawag sa barangay or magsampa ng kaso, ilang beses pong tinawagan ng bitag yung kapitbahay na inirereklamo para po marinig yung side nila. Pero never po silang sumagot na makikipag-usap sila or makikipag-ayos sila. So talagang no choice po ang ating complainant na si Ma'am Jade. Gusto talaga niya magsampa ng kaso. Kaya idinaan natin sa due process, which is sa barangay, and then sa police. Tapos ngayon, inaayos na nila yung pagsasampa ng kaso. Yun naman actually, yung sa bitag, yun naman yung ginagawa natin. Kapag may lumalapit dito at nagsusumbong, ginagawa natin ng paraan para marinig yung kabilang panig. Kasi syempre, mahirap na makikinig lang tayo sa isang panig, magkakaproblema tayo dyan. No? At speaking sa kabilang panig, at kakausapin natin yung si Cap Mikon, Sikat Kapinpin. Kapinpin. Ayan, okay. Kapinpin. Si Pasensya na po. Rundown ay medyo nalito, no? Sa Barangay Mabini Extension, Cabanatuan City. Good morning, Cap. Cap? Hello po, good morning. Good morning, Cap. No, manghihingin lang naman kami ng update kung ano ang balita dito sa reklamo ni Miss Jade Russell Timbas. Apo. Sir, nung pumunta sila dito sa may barangay hall po. Cap, sorry Cap Sorry Cap to interrupt. Pwede pa hinaan lang po Cap yung Monitor. yung monitor niyo po. Okay po. Sige po. May feedback po kasi, Kapitan. Opo, nagfi-feedback po kasi nag-e-echo po tayo. Yung TV. Hello, good morning. Yan. Ayun, Good morning, apo. Cap. Oo. So, makwento nyo sa amin, Cap, anong update dito kay Miss Jade? Nung after po nila sa bitag po noon, pumunta po sila dito sa may barangay, nagreklamo po sila. Ngayon naman po, pinadalan po nung after po nila mag-letter, pinadalan po natin ng letter para paanyaya sa kanila po, sa magkabilang panig po, para magkausap po dito sa barangay hall po. Kapitan, kamusta yung inirereklamo, Kap, nung nakaharap niyo po?
Hinarap ko po yung may mga kaharap po kami, katulad po, sinama ko po yung mga justice po namin. Kap, ano yung naging asal na nitong inireklamo dyan sa barangay hall nung nagharap si Miss Jade? Hindi na po sila nagkasundo po, sa ano na lang daw po sila maghaharap sa husgado po. So talagang gusto nitong Ramon na didiretso na yung problema nila sa korte imbis na nagawa ng solusyon? Yun po ang napag-usapan po na sa husgado na lang daw po sila. Okay, pero kamusta naman yung lugar ninyo? Nagpapaputok pa ba? Nag-i-istorbo pa ba ng ibang mga kapitbahay? Anong status dyan? Dito po kasi ang barangay po namamagitan lang. Wala naman pong wala po kaming kapangyarihan na humusga ng. Kumbaga po kami po namamagitan lang po, sir. Hindi. Kap, alam ang sorry sir. Pinapanatili po namin yung peace and order dito. Sa ngayon po wala naman pong ano. Okay, Kap, pero ang sasabihin ko lang sa iyo, base doon sa sinabi mo nung just based on what you just said. Kap, bilang isang barangay, you're in charge of the Kap, narinig mo ako, Kap? Okay po, okay. Based doon sa sinabi mo kanina, ang sasabihin ko lang sa iyo is bilang isang kapitan ng isang barangay, it is your job and duty to take care of the community. Ang ibig sabihin niyan is kung ano man yung nagiging problema dyan, dapat aayusin. Hindi lang sasabihin na hanggang paghaharap lang, hanggang pagsisiayos, ganyan-ganyan. Pag-usapan naman po sa medyo mahina lang. Alam ko naman, Kap, hindi ko kayo pinapagalitan. Binibigyan ko lang kayo ng advice kasi baka lang naman umaabot sa punto na baka hanggang dito lang. I know that the barangay has its certain limitations. Pero ang ibig sabihin ko... naman po namin yung kumbaga po namamitan po kami na magkasundo po sila na pinag-aayos po na. Oh yes, yun naman talaga yung trabaho dyan sa barangay mapagkasundo at panatilihin ang katahimikan at katiwasayan ng lugar ninyo. Tama po, Kap? Oo, hindi tayo dito para mag-judge o para kumampi sa kabilang panig. Tama po? Yan bang ibig mong sabihin, Kap? Tama po, ma'am. Okay, medyo nalito ka lang siguro, Kap, dun sa tanong kanina. Medyo mahina po yung phone. Medyo mahina. Ang tanong po kanina, Kap, is, kamusta po yung ano ninyo? May nagpapaputok pa po ba hanggang ngayon o wala na? Sa ngayon po wala po, ma'am. Dahil pinapanatili po natin yung peace and order po dito sa ating barangay po. Okay, so ano magagawa nyo, Kap? Sabihin natin na umulit itong Ramon na ito. Anong gagawin nyo or anong magagawa para sa iba pa magpapaputok na hindi dapat? Kung New Year siguro, sige, okay, pagbigyan. Action po ng ating barangay po. Ano magagawa ng inyong barangay para hindi maulit ang ganitong mga pangyayari? Kunwari, kung may iba pang mga tao, hindi lang itong Ramon, na ulitin yung ganong klaseng bagay ng pagpapaputok at yung paggugulo sa lugar. Opo, ito po ibabawalan po natin kapag nagkaroon po ng ganitong pangyayari po, pananatilihin po natin ang peace and order po natin. Hindi na kailangan magpagawa pa ng ordinansa ng mga ganyan, Kap. Kasi kung hindi naman talaga New Year, unnecessary naman yung magpaputok ka. Istorbo ka sa iba yung mga natutulog. Okay, Kap? Opo, sige. Thank you, Kap, ha? Thank you sa pagtanggap at pag-action po. Advance Merry Christmas po. Opo. Merry Christmas din sa inyo, Kap. Maraming salamat. Thank you. Ma'am Jade, nandyan pa ba kayo, Ma'am Jade? Yes po, sir. Okay. Kamusta naman kayo, Mama, ngayon sa lugar ninyo? Sa ngayon po, sir, natutuwa po ako dahil umuusad po yung ginagawa po namin. Nagpapasalamat po talaga ako sa BITAG dahil naka-monitor po sila. Ang ano lang po namin, sir, sana po huwag niyo po kaming iiwan hanggang matapos sana yung kaso na to. Nandiyan pa rin po kayo, alalayan niyo po kami kasi napakalaki po ng tulong ninyo sa amin. Dahil po sa inyo, lahat po gumagalaw. Lahat ng mga pwedeng hindi dati na nakikipag-cooperate sa amin. Kayo po yung talagang nagbibigay sa amin ng lakas para ipagpatuloy po namin yung kaso na to. At na-inspire po kami dahil totoo po na yung justice talaga, kapag gusto mo makamit, maraming ways para makuha mo yun. At isa po ko yun.
Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Jade, at kami ay sa Bitag ay magbibigay din ng mensahe na hindi namin kayo iiwan, na tuluyan namin tututukan ng sumbong ninyo, Ma'am. Thank you po. Thank you, sir. Maraming salamat, Ma'am Jade. Okay, thank you po. Okay, so yun, nakita nyo, talagang nagkaroon ng kahit papano, kaayusan sa barangay, hindi na nagkakaroon ng kaguluhan o kung ano man. So, mas maganda talaga na ganun lang yung barangay at communities natin. It's a peaceful and healthy place to grow as a person. And mas maganda talaga yung ganun na Yun ang bagay. sabi niya dati, talagang matyaga din si Ma'am Jade, no, sa atin. Ilang beses na rin siyang pumunta Nakailang rito balik from din Nueva siya, Ecija. yes. Pabalik-balik, talagang tinatyaga niya. Kaya nakakaano yun yun yung masarap tulungan, no? Kahit paano na talagang nagsisikap din Oo. na Pero matulungan gusto rin talaga natin sila. magpasalamat sa barangay at saka sa police. Sa police. Although dahil sa takot nila kay Sir Ben, dahil sila ang unang nakausap, kaya sila gumalaw. Malaking bagay kasi yung pagtulong nila dun sa mga nangangailangan din. Pero kasi hindi na kailangan kung talagang kasi trabaho nila yun eh. So sabi nga ni Ma'am Jade, kung noon ay na-stroke sila, ngayon gumalaw na. So congratulations po dyan sa Nueva Ecija, sa mga kapulisan natin, pati dun sa barangay. Kay Cap Maicon na dati ay yun nga sabi, parang tuod, parang ayaw kumilos. Ngayon kumilos na dahil tinawagan na natin sa Bitag. Oo. At para doon sa lahat ng mga barangay nakakasakop sa buong Pilipinas, mas maganda na talagang gawin niyo yung trabaho ninyo. Huwag kayong aabot sa punto na parang sasabihin niyo na, ay, hindi namin kaya yan, hanggang dito lang kami, ganyan. Di ano pang purpose ng barangay? No, wala naman ako pinapatamaan dito. Ang sinasabi ko lang naman ang totoo. Because Bitag stands for the truth and nothing but the truth. No? And yun lang naman ang aking magiging mensahe sa lahat ng mga barangay at mga opisyales dyan, na talagang ayusin nyo lang yung trabaho ninyo kasi yung mga tao din yung pinagsisilbi ninyo at hindi yung mga sarili ninyo. No? At yun lang naman ang aking masasabi. At ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. May tatak, tatak Bitag, tatak Ben Tulfo, tatak #ibabitag mo. Pambansang sumbungan, ibabitag mo! Ngayon naman susunod na tayo dun sa pangatlong sumbong na lumapit sa #ibabitag mong isang factory worker for 20 years na hindi pinagtrabaho sa loob ng 6 months. 20 years na siya nagtatrabaho, hindi siya pinagtrabaho sa loob ng 6 months and naka-floating status siya na ibinigay ng company. Detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ko sa #ibabitag mo para masolusyonan po yung problema ko regarding po sa pag-uploading ko ng 6 na buwan. 19 years na nagtatrabaho sa Furniture Contractor Corporation. Naka-assign sa production bilang machine operator. Na-floating po ako ng 6 na buwan. Tapos, hindi ko alam anong kadahilanan. Ang nakalagay po doon sa natanggap namin sulat, ay extend po ulit kami ng 3 buwan kasi mahina po ang production. Pinapabalik po ako ng January 3, 2024, pero ayoko na kasi po marami na akong kautangan, hindi kailangan ko na mabayaran. Lumapit po ako sa #ibabitag mo upang matulungan ako ni Sir Ben Tulfo para makuha ko pa yung mga perang dapat makuha ko pa sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Bago natin imbestigahan ang kasong ito, narito po ang detalye na ibinahagi sa atin ni Sir Joseph. 20 years po siyang nagtrabaho bilang factory worker sa isang Furniture Contractor Incorporated. October 2022 po, binigyan po siya ng memo ng company na for the meantime, floating status siya dahil onti lang daw po yung mga purchase order na natatanggap ng kanilang kumpanya. Umabot po ng 6 months ay hindi siya pinabalik sa trabaho. Ngunit nakakatanggap naman daw po siya ng 2,000 monthly. Buwanan. Okay, last December po, nagkaroon ng return to work order o pinapabalik na po si Sir sa kanyang trabaho. Pero ang magre-report daw po siya sa January 2, 2024. Ayon kay Joseph, hindi rin daw po kumpleto ang mga benefits or mga mandatories niya. Gusto niya makuha ang kanyang separation pay, 13-month at iba pang pwedeng makuha sa company.
Okay. Okay, medyo ano po yun, 6 na buwan na floating status ka. Na 2,000 lang ang natatanggap mo, no? Okay, sige. Makakasama natin ngayon dito sa studio si Joseph Demeterio. Magandang araw sa'yo. Magandang araw. Sir. Oo. Magandang Yun na araw. nga, politiko, 19 years, tapos bigla siyang fin-floating ng 6 months. 19 or 20? Ilan taon? 19, ma'am. Kasi 19 years. 2004 eh. Tuloy-tuloy Okay. po yun, sir? Tuloy-tuloy Opo. na pagtatrabaho Opo. yun? So, ngayon ka lang na floating? Opo. Ay, sa tagal. Regular ka ba sa trabaho, sir? Yes, ma'am. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay, anong trabaho mo ron? Para machine operator po ako. Machine operator. operator. So, ano mga produkto po ng inyong kumpanya po? Mga ano, ma'am, center table, cabinet, sala set. So, mga furniture po. Opo. Gawa saan, sir? Kahoy? Merong parang sala set, di ba, mga foam leather. Tapos may, yung ano karamihan, ano, particle sa NDF, ma'am, yung hindi kahoy yung ano namin. Pero meron din sila pang finishing, mga sofa bed, gano'n. Matanong lang namin, sir, anong age kayo nag-start magtrabaho sa company na to? Oo, ma'am, 2004. Ano ako, ma'am, 52 na ako ngayon. Baka, ano pa lang, 3 pa lang anak ko noon eh. Maano ka Ngayon pa po lang? Bakit ngayon? 10 na ba? Ilan na po ba ang anak? Ilan na po? Mahigit na ka pa lang, Akala ko 10 ng anak ko. 33. Tatay naman. Nagulat ako eh. Isa lang nadagdag. Oo. Oo. Pero ibig sabihin po ba, isa kayo sa mga original or pioneer employees? O meron talagang matatagal? Meron, ma'am, meron. Matatagal po Matatagal na. talaga? Kasi ano yan, ma'am, 1978 ang ano niyan eh. Ah, Hanggang ngayon, di ang tagal na, halos 40 years na sila. ibig sabihin, ma'am, 45 po. Oo, ganun. Oo, kasi idarang established ko na po. yung company, ma'am. Ibig sabihin, kung ganun Established na. katagal na yung Oo. years of ano. Oh, 45 years eh. Kung 78 yan, 78 ako. Sorry ah. Oh, 45 years na siya. established. Taong 78. Akala ko 78 ka lang. Hindi, Hindi, no. ganun. 1978. So, 45 years na. So, established siya talaga. So, yung nangangalaga ba ngayon o nagmamayari niyan, yan ba yung noon pa magulang o ngayon ay anak na? Anak. Naitasan So, na. minana na ng anak. Okay. So, Minana na. Ma'am, minana na. minana na ng anak. Ikaw ba, sinong nag-hire sa'yo? Yung magulang o yung anak? Ang naghawa kasi dati niya, yung manager lang. Buhay pa yun. Yung nasunog yan, hindi pa nasusunog yung manager. May general manager kasi dyan na disgrasya nung nasunog. Ay, opo. Pero ang nagmamayari nun at may hawak po at malakad po lahat ay yung tatay mo na. Yung magulang. nanay. Ah, yung Kasi namatay nanay. na yung tatay. So yung magulang. Oo, magulang. Sa magulang. Noong panahon na yung pumasok ka, magulang pa ang nag-ano. Tapos ngayon yung anak na. Yung anak na. O ano daw ang dahilan kung bakit po kayo'y na-floating status ng 6 na buwan? Ang dahilan nila, mahina eh. Mahina raw yung pasok ng production. Eh, siyempre, ang inaano ko, ma'am, merong mga mas bago sa amin kaysa sa kami, matatagal na. Tapos inisa-isa kami papasukin sa loob ng opisina. Alas 10 yata kami. Lahat ng nagsalita ng gano'n na kinausap, gusto nila magpabayad na. Kasi siyempre, sa 6 months nga naman, ang tagal nun eh. Kagaya ko, nangungupahan ako. May bayad tubig ilaw, alos 6,000. Saan ko bubunutin yun? 2,000 lang yung pinapadala sa akin. Tapos nag-aaral pa yung mga anak ko. Bakit hindi po kayo naghanap ng ibang trabaho dun sa Hindi, ang nakalagay doon sa memo, pagka hindi ka naghanap pa ng sideline, hindi ka pa dadala ng 2,000. Kaya nung ano nila kailangan huwag kang mag-sideline ha. Kasi pag nag-sideline ka, hindi ka makakatanggap ng 2,000. Pero ano pong rason kung bakit kayo ng floating status? Anong pagkaka-explain sa inyo? Nakalagay doon, ma'am, mahina nga lang daw ang PO eh. Ang purchase order? Oo. Pero sa totoo lang, ma'am, wala pang pandemic, walang pahinga yung mga tao dyan, kahit linggo pumapasok, overtime pa. Pero ano nangyari dun sa company na pinagtatrabahuan mo simula na nagka-pandemic hanggang ngayon? Eh, nag-ooperate pa naman, sir. Kaya lang pero hindi... kamusta yung mga tao, yung production, dumami ba, humina ba? Ikaw, kasi ikaw din yung gumagawa. Anong nakita mo doon? Humina kasi, sir. Humingi talaga, sir, kasi nagbawas. Unang, pang third batch na kami na, may first batch silang binawas na 10, may second batch silang binawas. Dapat kami yung third batch. Ang akala namin, babayaran nila kami. Eh kasi, siyempre, yun ang expect na namin eh. 6 months kang floating, tapos mga pa ka sa dilim, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pangbayad sa mga bayarin mo. Tama naman. Oo. Pinapirma po ba kayo ng kahit anong, kasi may mga ganong setup eh. Minsan pinapapirma eh. Nakatanggap ka ba ng pera or ano? May natanggap ka ba kahit konti? Ang natanggap ko lang yung pinapakasadvance nila sa amin na
2,000 monthly. May pinapirma ba sa'yo na Meron quit claim yata or yun kung ano man? So, hindi ito parang allowance, Hindi kundi pala, cash advance. Oo, Parang kasi advance utang yun pa nila. Oo, utang pa nga. Parang sabi Utang, nila yun eh. Pagka bumalik daw ako, Kaltas pa sa'yo? kakaltas pa sa akin. Ikakalta sa sweldo mo. Ay, parang may mali. Kung nakikita natin nalulugi talaga yung kumpanya, bakit hindi mo na lang talaga alisin ng tuluyan Kaya to? nga, yun ang ano- Para makamove on at Mas makahanap pa ng maganda ibang na trabaho. magkaroon ng proper discharge or proper Yes, termination oo. Let si people tatay go. para magkaroon na ng maayos na proseso si tatay sa pag-alis. Pag once na na-clear na siya, pwede na siya makahanap ng ibang trabaho dapat. yun na nga eh. Oo, pero Ma'am yung mahirap Tonet, I kasi was siya about to say piniipit. nga na, mabait naman pala kasi may 2,000 binibigay. Pero yung pala, Cash Ano ko, advance Cash pala. advance. Advance Utang pala. mo yun. Parang seguridad nila, ginagawa nila. Parang, dyan ka lang, steady. Sa akin ka pa rin. O wag ka maghanap buhay. Gutumin mo muna yung sarili mo. Pautangin kitang 2,000. So pagkasyahin mo sa isang buwan yung 2,000, mali ata yung ginagawa nito ng kumpanya. oo, parang hindi patas lang, ma'am. O, di ba? Parang ganun yung lumalabas. Pero sir, nabasa namin, nabalitaan namin na pinapabalik kayo. Ano naman pong kwento dun? Ay, ako talaga, kasi sa tagal ko dyan, di ba? Hindi man maganda yung ano nila eh, yung trato nila sa aming mga empleyado eh. Sa tagal ko na nag-live, ako magdo 20 years. Ba't pa ako babalik kung lulukoyin din naman, papahirapan din nila ako. May mga mandatories ba kayo na binabayaran? May SS, period? Merong SS kaya lang, hindi nila inulog lahat. Kasi kung may sumama lang sa akin yung mga Iba. baka mas marami pa kayong marinig na reklamo. Ako sa akin, sarili ko lang yan. Hindi, tama. Kasi ikaw lang nakikita na. Ikaw lang naman yung dito, so ikaw May kasama yung sana ako, namin. ma'am, natakot eh. Hindi, okay lang yan. Ikaw lang yung pag-uusapan asikasuhin natin. Oo. Oo, wag ka muna. May problema sige, ka pa nga. sige, oo. Kakaladkad ka pa ng Sige, iba. sige. Pero Salamat. i-clarify lang natin, sir, yung sa mandatories, SSS, kinakaltasan kayo, hinuhulog po ba nila? Yun ang tanong namin palagi eh. Kung maniniwala kayo sa sabihin ko, nagpa-meeting nga sila eh. Sige, kakaltasan namin kayo ng SS. Gagamitin na namin itong nyo, pang-abono sa et cetera ng kumpanya. Tama ba yung ganon? Siyempre, kung ako tatanungin mo po, sir, hindi po. talaga, di ba? Hindi tama po yun. Ang SSS para sa SSS, hindi siya pwedeng Sa akin ilaan naman, para kung ako muuunawa, Si sir. kung yung ginagamit nila yung pera ng tao, dapat tinutulong nila sa mga tao. Hindi naman ganun nangyayari, parang sa kanila lang ang punta eh. Grabe Dami yung ang kawawa eh. naing ni sir dun sa kanyang kumpanya. Pero ma'am, gusto ko natin makita yung SSS na hulog. Tingnan nga po natin. Meron ba tayo dyan? Ganyan itsura ng 19 years na hulog. Meron So, talagang bako-bako. wala. So anong oras ka anong taon ka simula sa 2004 ako, sir. 2004 ng August. Hindi, alam ko, April yun eh. Okay. So, mukhang butas-butas nga po. Oo. Tama ba? Walang 2004. bayad yung kanyang, butas-butas yung 2004. O yun. Tapos medyo- kailan ka floating? Sir, alam ko, June 3 yata yun. This year. Oo. Itong 2023 ang Apo. floating. Pero tuloy-tuloy ka ba nagtatrabaho? Kunwari, may mga zero na April 2020, May 2020 until June. Oo, Tapos tuloy-tuloy meron yan, din sir. Jan, Oo. Feb ng 2022. So, may mga butas na hindi silang binabayaran. Oo. Okay. Hindi, after ako dun sa sinabi ni sir na parang yung 6 na buwan na yan, hindi ka maghahanap buhay. Sa akin ka lang. Siguridad mo yung Sideline ka lang, 2,000. 2K. Kung gusto mo makuha yung 2K, bibigay ko, pero cash advance pa yan. Cash advance yun. Hindi Pagbalik mo, magsa-sideline na lang ako, bahala babayaran na mo. kayo. Oo. Diba? So bakit, kung talagang hindi nyo na kayang magpasweldo at hindi nyo na kayang bakit kailangan gutumin nyo yung tao? Hindi siya makamove on. Magbibigay pa kayo ng memo na dapat wala kayong trabaho sa 6 na buwan, kundi sa amin lang. Kung hindi mo matatanggap yung 2,000 kalokohan. Ha? Di ba? Okay. 4 yung anak mo, nag-aaral pa. Anong pagkain nun? Ikaw lang ba yung nagsusustento sa mga Naghahanap anak? buhay. Hindi, aminin ko na sa inyo, sir. May anak na akong may trabaho. Pero hindi naman ako aasa palagi doon, di ba? At paano sa akin pa rin eh. Hindi, huwag na natin yung sa'yo bilang ama, yun yung dapat Naiparating niyo po masuportahan. ba dun sa company yung mga concern niyo? Ay, alam ko man, nakakarating yan kasi isa ako sa... Hindi, pero nasabi niyo ba, ikaw mismo humarap kayo sa HR, sinabi niyo na, may kulang yung SS ko, ganito, ganyan. Nasabi mo ba lahat ng mga problema mo sa kanila?
Hindi ko naman nasabi, sir, pero marami nang nagreklamo So, sa... hindi. Hindi mo siya nasabi. Pero nakikita ko na meron talagang kulang. Merong iba. Siguro maganda, no? Itanong natin kay ang ating resident lawyer na si Attorney Batas Mauricio. Our favorite. Oo, our favorite. Belated happy birthday, Attorney Batas. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, Attorney. Pwede po sa inyong lahat yan. Opo. Ayun, Attorney, 6 na buwan. Naka-floating status daw po siya at 2,000. Akala natin tulong, yun pala, cash advance ang binibigay sa kanya. For 20 years, Attorney. Ano bang negosyo ng kumpanya nila without mentioning the name? Okay? Furniture daw po, Attorney. Furniture. Opo. Gaano katagal na po siya dyan sa furniture company na yan? 20 years na po, Attorney. Ano po ba siya? Regular na tumatanggap ng sahod, akinsena sa 30, buwan-buwan o ano ba yan? Lingguhan po. Lingguhan daw po ang sahod niya, Attorney. Lingguhan. So regular po binibigyan kayo ng sahod. At yan po bang sahod nyo nakabatay sa dami ng magagawa nyong furniture o regular din po yan? Regular. Fixed yun. Minimum rate talaga, ma'am. Minimum rate, Minimum Attorney. rate din po kayo. At ngayon, nadinig ko po sinasabi ninyo, nabibigyan kayo ng ganyang regular minimum wage, pero hindi kayo kompleto na nare-remit ang inyong mga SSS contributions. Tama po ba yung nadinig namin? Opo, sir. Alright. So, Ayaw sige, po, Attorney. ano pong gusto nyo itanong sa amin ngayon dito sa ipabitag mo kay Ben Tulfo? Sir, ang tatanong ko lang kung ano mangyayari sa desisyon ko na gusto ko na lang magpabayad sa kumpanya, hindi na ako babalik sa kanila. Makakuha ko na lang separation pay. Alright. Medyo masaya po kasi yan dahil pagka po ganyan ang sitwasyon dyan, lilitaw po yan na magiging parang voluntary resignation po kayo. Iliwanagin lamang po natin batay sa pagsasaliksik ni Attorney Batas Mauricio na pagka isang manggagawa, siya mismo, kusang loob, voluntaryo na nagbitiw sa kanyang tungkulin, sa kanyang sariling pasya, wala po siyang tatanggaping separation pay. Puwera na lang, mga kapatid, puwera na lang kung ang pag-alis sa kumpanya dahil naka-floating o dahil hindi na binibigyan ng trabaho at dahil hindi binibigyan ng regular na sahod. Ang tawag po dyan, sa floating na yan, ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso, hindi na pinagtatrabaho, hindi binibigyan ng sahod, hindi pa nire-remit ang tamang mga kontribusyones sa ahensya ng gobyerno, yan po ay illegal dismissal. Kung hindi man actual, constructive illegal dismissal. Yung po actual illegal dismissal, sasabihan ka, tumigil ka na sa pagtatrabaho, ayaw na namin sa'yo. Yung constructive, floating, sa kabila namang walang dahilan ng pagpa-floating, lalo't higit kayo po'y nagtatrabaho na ng 20 taon sa kanila. Ano ang remedyo ng isang manggagawang kagaya ng nagpapabitag kay Ben Tulfo ng kanyang suliranin? Well, sa pananaw po ni Attorney Batas Mauricio, kailangan nyo na pong magsampa ng kaso sa National Labor Relations Commission illegal dismissal at pagkatapos ng payment of non-remittance of SSS and other government contributions. Yun po ang unahing hakbang dyan po sa National Labor Relations Commission. Tiga, saan po ba yung kumpanya ninyo, ang main office? Sa Mandaluyong po, sir. Dito po sa National Labor Relations Commission, dyan po sa Banawe Street, Quezon City. Magtungo po kayo ron at wala po kayong babayaran, papupirmahin po kayo ng mga dokumento at pagkatapos, pakikialaman na po yan ng ating Department of Labor sa pamamagitan ng National Conciliation and Mediation Board. Pagka-aregluhin kayo, kung hindi magka-areglo, didiretso na po yan sa kasuhan. Yan sa NLRC. Okay po? Okay po. Alright. Ang magiging tanong po nyo, pwede ba akong umalis na? Opo, maliwanag po. Maliwanag po, pwede na kayong umalis. Hindi na kayo pinagtatrabaho, hindi pa pinasasahod. Hindi baling hindi kayo pinagtatrabaho. Kung pinasasahod sana kayo, dahil hindi naman yung kasalanan yung hindi nyo pagtatrabaho. So may problema ang kumpanya ninyo. Okay po? Okay po. Alright, maraming salamat po. Ayun na, attorney, actually, tatanong ko lang din kasi nakausap ng aming bitag staff ang inireklamong furniture company.
At ang sabi daw ay hindi raw sila interesado sumagot ng tawag dito sa bitag at sila na lang dalawa ni Joseph mag-uusap sa opisina. Anong masasabi niyo, sir, dito? May malaking kalokohan yan. Ang hinahanap po dito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, pagkakaroon ng maganda at mapayapang pag-uusap upang mapagkasundo ang magkabilang panig at pareho magkamit ng kalutasang sinasangayunan ng magkabilang panig. Pero pagkaganyan, abay gagamitin po ng bitag. Ipabitag mo ni Ben Tulfo ang buong puwersa ng bitag team, pati na po ng batas, upang madala sa tamang hukuman at hindi na lamang makasuhan sa NLRC, kundi makasuhan pati sa ating mga hukuman. Tama po kasi yung pagkuha ng pagbibigay ng sahod ng kumpanya, pagkaltas ng kanyang SSS contribution at pagkatapos hindi inire-remit. Maaaring makulong po yung may-ari ng kumpanya ng 6 na taon dahil po sa paglabag sa Artikulo 315 ng Revised Penal Code at hiwalay na 6 na taon, 12 taon na po yan, para po doon sa paglabag naman sa Social Security System Law na nagtatakda ng hiwalay na parusa pag hindi nagre-remit ang employer para sa SSS contribution ng manggagawa. So kasuhan po natin, pagka ganyan na sinasabi nila, nagmamagandang loob na nga ang ipabitag mo ni Ben Tulfo, naghahanap ng solusyon. Pagkatapos ganyan ang maangas na sagot, bigyan natin ng maangas na bigwas, sampahan ng kaso itong mga taong ito. Ayun, attorney. Tama po, no? At Sir Joseph, may gusto pa kayong tanungin kay Attorney Batas tungkol sa inyong problema? May mga gusto pa kayong tanungin? Ay, wala na. Sir, basta ang gusto ko lang talagang mangyari, kasi ayoko naman talaga ng gulo, di ba, ganyan. Gusto ko mabayaran na lang ako, tapos na yung ganun. Kagaya ng sabi... sige, attorney, go. Yeah, Joseph ba pangalan ng ating nagpapabitag ng problema, no? Joseph, ang pinakamaganda po dyan, kailangan nyo na pong magtuloy sa National Labor Relations Commission dyan sa Banawe. Pagkagaling po nyo rito sa ipabitag mo, kung wala mga ibang gagawin, para maumpisahan po. At tututukan po ng bitag team, ipabitag mo ni Ben Tulfo ang inyong pagrereklamo upang makatiyak tayo na makakamtan nyo ang katarungan sa pamamagitan ng ipabitag mo ni Ben Tulfo. Okay po? Ako po. Maraming salamat po sa inyo. Ayun ang sabi ni attorney, no? So sundin na lang yung sinabi niya, talagang mukhang may nilabag itong company pagdating dyan sa pagbibigay ng yung mga benefits or if not, yung mga dapat mong makuha. Especially, ang dami nga, kagaya ng sabi ni attorney, maraming nagkakaproblema dyan sa floating status. No? Ay, thank you muna tayo kay attorney. Attorney, thank you po sa oras po. Ayun, sabi ni attorney, kasi ang gusto mo, pakuha mo kung anong dapat. Pero dapat idaan na natin sa tamang proseso. Sinasabi ni attorney Batas na kailangan mo nang magsampa ng reklamo against dito sa kumpanya mo. No, hindi pwede yung sinasabi nila hindi sila interesado doon sa kumpanya, Sir Carl, hindi daw interesado na makausap tayo sa bitag. Again, uulitin ko na ang dahilan kung bakit nakikipag-usap ang bitag para magkaroon na maayos na panig o dalawang panig yung pinapakinggan. Hindi lang panig mo, kundi panig ng kabila. Pero ang nangyayari dito is ayaw nila makipag-usap dahil hindi daw interesado. Doon pala makikita mo na kung paano tinitignan ng isang employer or isang company ang kanilang mga empleyado. Hindi binibigyang halaga. Pwede natin ipasilip din kanilang business permit, no? Oo, dyan sa munisipyo ng Mandaluyong. Yes. Kaya patingnan natin kung talagang ito ba kasi sa tingin natin, lumalabag na to sa hindi pagbigay ng mandatories, sa ginagawa nila sa kanilang empleyado. Pwede natin yung pasilip sa BPLO para bigyan ng surprise inspection siguro. Hindi natin alam kung kailan nila gagawin yon para magkaroon ng maayos na solusyon din sa iyo. Hindi lang para sa iyo, kundi para doon sa mga ibang mga trabahador doon sa company at para wala nang ibang maloloko pa nitong company na ito. No? At gusto lang naman natin is para magawa ng solusyon yung problema mo. No? O talagang ayaw mo nang bumalik roon? Ayoko naman. Ayaw mo na? Ayaw mo na. Ano nang gagawin mo ngayon? Maghanap ako ng ibang trabaho. Mag-extra na lang. Pero sa tingin mo, maggagawa ka pa rin ng furniture or papasok ka sa ibang industriya? Baka hindi na sir, baka sasama na lang ako sa mga namamakyaw, mga kakilala ko sa lugar namin. Kunyari sa pintura, pintor.
Ganun na lang gagawin ko kasi kung mababayaran mo ako, di may gastos-gastos ko naman sa iba yung... Sir, dun sa, yung sa SSS sa hindi pagbabayad, no, yung ang daming kulang doon sa SS mo sa nakita natin eh. Pwede ka kasi magsampa ng kaso dito mismo sa ating SSS. No, matutulungan ka namin dyan kung paano ka magsasampa. Ang kailangan lang natin is i-xerox ng iyong payslip. meron po ako na sa bahay. Oo, kailangan natin yun para may ano mo pa. Sabi nga ni attorney, kasong kriminal po kasi yan eh. No, hindi pagbabayad po ng inyong SSS. Okay po, may pagkakulong po dyan. Gaya na sabi ulit ni attorney kanina, is 6 na taon. Ano, mayroon tayong ano dyan, no, sa SSS na sila mismo yung hahawak ng inyong mga kaso. May mga abogado din po sila dyan na pwede pong umano doon. So, kagaya nga nung sabi ni attorney kanina is pwede mo na ipuntahan yung NLRC para sampahan ng kaso yung company. So, pwede ka namin bigyan ng letter para magkaroon ng maayos na pag-uusap at bibigyan ka din namin ng taong pwede mong kausapin para mas mahawakan na yung gusto mong mangyari or yung kaso mo dun sa company na inireklamo mo. Tapos, tuluyan naman kami makikipag-ugnayan sa iyo pagdating dun sa parteng proseso kasi syempre may mga proseso dyan sa DOLE or NLRC. Kailangan natin sundin at hindi naman natin pwede shortcutin kasi yung bagay na yan is very complicated and meticulous and nahayaan natin yung NLRC na gawin yung trabaho nila para gawan ng solusyon yung sinasabi mong problema at walang bayad sa iyo. Nangyari sa kanya yung sinasabi natin, constructive illegal dismissal. Yes. Kasi floating ang ginawa sa kanya. Hinang ka. Oo, magkaiba dun sa illegal dismissal talaga na ikaw ay tinanggal tuluyan sa trabaho. So ikaw, yun yung ipa-file na yung constructive illegal dismissal. Kagaya nga nung sabi din ni attorney, uulitin ko lang na talaga maraming nagkakaroon ng problema dito sa floating. Kasi yung nangyayari is parang yung ibang company, imbis na gamitin nila yung floating na para, for example, ayusin man yung kung ano man yung problema ng company pansamantala at bigyan na maayos na mensahe yung mga tao nila para kunwari kung hindi man babalik, may maayos na paghihiwalay. Hindi yung tipong na ginagamit yung floating na parang okay, para makatipid, sige gamitin natin yung floating tapos kung kailangan na natin, balik natin nagagamit sa maling paraan. Yes. Or baka naaabuso. Baka hindi yun dapat nasagot. Baka dapat mas in-explain na lang na tumigil ka muna na lang sa trabaho instead na i-floating. Pero Sir Joseph, naiintindihan ko rin yung point mo kanina na gusto mo na lang matanggap yung dapat matanggap. Pero sir, sa NLRC or sa DOLE po, doon ko kasi mas mapoprotektahan kayo ng mas maayos. Sila po ang magbibigay sa inyo ng sample computation, kung ano yung dapat sa'yo, para hindi ka rin maabuso. Magkakaroon ka kumbaga ng guidance din. Sila kasi magiging eksperto doon kung ano yung dapat sa'yo. Hindi ka rin maabuso ng company mo, for sure. Kaya we suggest na talagang dumaretso ka dun, sir. Pero ano pa rin naman namin, ititingnan na namin at tututukan pa rin namin yung kaso mo. Okay. Doon tayo sa kumpanya, no, may ano lang kami, ang bitag po ay hindi anti-business. Maganda nga po yan, nag-ano ka nyo, nag-negosyo dyan sa isang lugar kasi, ano mo, kita yan tulong yan sa komunidad, trabaho para sa komunidad. Pero pag tinawagan kayo sa bitag, hindi yun para para kuhanin, bigyan kayo ng karapatang marinig yung panig ninyo. Hindi po pwedeng sinasabi ninyo na talagang hindi kayo interesado. Unang-una sa lahat. Sir Carl, ano mo ron? Ang masasabi ko lang is ang dahilan ng pagtawag ng bitag ay para hingiin yung panig ninyo at hindi para gisahin kayo. Gigisahin namin kayo kung may problema kayo. Yun lang naman yun. Kung may mali kayo, kung may hindi kayo ginagawang tama o hindi pagtrato sa mga tao nyo na tama, doon kami medyo magtitingin at magfo-focus para magkaroon ng maayos na usapan kasi syempre mahirap naman na ito yung tingin nyo sa tao, ito yung trato nyo sa tao, dapat kailangan baguhin, which is the purpose of talking to the different companies as well. Yung pag-uusap naman dun sa company, kagaya na nga ng sabi ng aking co-host na si Bitag Tonet, na hindi kami anti-business. Again, hindi kami anti-business. We support business. Bitag Multimedia Network is also a business itself. And meron kaming business framework na sinusundan. At yun naman but again, what composes a company? It's people. Yung mga tao ay ang mga nagtatrabaho para mabuhay ang kumpanya. Ang ginagawa ng boss, of course, is to dare to regulate everyone and siya yung minds, yung concept, yung maker ng company. Pero then again,
hindi mabubuo ang isang organisasyon kung wala ang mga tao. Kaya kailangan dapat maganda ang trato natin sa mga tao, sa mga nasa ibaba. Kasi kung hindi natin kung hindi ganun ang perspektibo natin or tingin natin sa ganun na bagay, then magkakaroon tayo talaga ng problema pagdating sa business, no? May tanong ka pa ba, Sir Joseph? Or nalinawan naman po kayo dun sa mga kailangan yung gawin? Nalinawan na ako, ma'am. May lang naman inaano ko kasi, di ba, mahirap yung hindi ako sigurado sa nilalaman ko eh. Kaya naman nandito yung bitag para bigyan ka ng malinaw na daan kung anong gagawin mo, yung proseso, para sundan mo at hindi ka magkakaroon ng problema. Kasi pagka sinundan mo yung proseso, kapag binalikan ka naman ng kumpanya, wala kang problema kasi maayos yung sinunod mo. Hindi ka nag-shortcut. Yung ganun na bagay. Okay, thank you Thank you rin, ma'am, sa sir. info. Salamat po. Maraming salamat. At may gusto ka bang sabihin o mensahe sa kung sino man o anak mo o kung sino man nanonood ngayon para lang masabi mo lang sa kanila ang inyong mensahe. Sa mga anak ko. Tingin ka dun, sir. Tingin ka Tingin dun. ka dun. Sa mga anak mo. Pinamaya. Sige po. Dito ako para sa inyo, anak. Para sa pagmulan ng buhay natin. Kasi mahirap yung buhay na ngayon. Para sa pag-aaral. Patapos sila. Ayun lang gusto ko eh. Nanonood yung mga anak mo. Okay. Yun lang naman at Sir Joseph, maraming salamat sa paglapit sa Bitag, sa hashtag ipabitag mo. At maraming salamat din na nilapit mo yung problema mo at tuluyan namin tututukan ito. No, kami ni Bitag Tonet, Bitag Tatum at yung mga staff pa namin na nagbubuo ng Bitag. No? At maraming salamat sa paglapit mo. Salamat din sa inyo, ma'am, sir. Sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayun, no? At doon na nagtatapos ang hashtag ipabitag mo at hinggit sa sumbungan, imbestigahan. Ano mga reklamo na bibigyan ng aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Tatak Bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag ipabitag mo.